Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan. Kisses Hubson. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang Tomorrow's News Tonight. Ngayong gabi ng Huwebes, June 11, 2026. Sa ating headlines, Philippine National Police naka-full alert na para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. 20 individual ipinasapina na ng CIDG kaugnay ng trahedya sa Dipakulaw, Aurora. Dating Governor Chavit Singson laya na matapos magpiyansa sa kasong cyber libel. Singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan, naku, tataas. Website ng Senado nahack. Unang batch ng private prosecutors na tutulong sa taguusig ng Kamara sa impeachment trial ni VP Sara, inanunsyo na. Pangulong Bongbong Marcos biyaheng Russia sa susunod na linggo. Death toll sa malakas na lindol sa Mindanao sumampa na sa 47. At sa TNT Global News, social media access ng mga kabataang 16 anyos pababa balak ding higpitan sa Canada. At sa TNT Showbiz, Mr. Supranational PH 2024 Brandon Espiritu nagsorry matapos ang kanyang Hafiz remark. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Hubson. At sa ngalan pa rin po ni Lakay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. At sa detalye ng ating mga balita. TNT. Tomorrow's News Tonight. Naka-full alert na ang Philippine National Police simula ngayong hapon hanggang bukas June 12.
Ito'y kahit batay sa pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., wala silang natatanggap na validated threat para sa araw ng kalayaan. Kaugnay nito'y magpapakalat ang pulisya ng higit sa 70,000 tauhan upang bantayan ang wreath-laying activity, parada at iba pa na public gathering sa kapuluan. Kasama rin sa misyon nila ang matiyak ang ligtas na seguridad sa Malacanang, Senado, Kamara at vital installations. Una na sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, lagi namang may banta sa seguridad pero itinuturing na critical date ang June 12. Pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa napapuntang Rizal Park sa paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan bukas, June 12. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isasara ang mga ito simula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kabilang sa mga isasarang kalsada ay ang Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, TM Calao at P. Burgos, Finance Road, Katigbak Road, Independence Road, South Road at Maria Orosa. Nagabiso ang MMDA na gamitin muna ang ilang alternatibong daan sa Buendia Avenue para sa mga pupunta ng northbound at Soriano Avenue kung pupunta naman ng southbound. Sa iba pa nating mga balita, nagpaabot ng pakikiramay ang Malacanang sa mga naulilang pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na agarang imbestigahan ang pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila. Saad ni Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang mabilis na aksyon at investigasyon ng law enforcement gaya ng ginagawa sa ibang kaso. Sa pananaw ng palasyo, hindi maganda ang naging resulta ng training kaya nauwi sa trahedya at namatay ang 2 estudyante. Pero nilinaw ng Palace official, hindi maaaring agad na husgahan ang nangyari kaya mahalagang maimbestigahan para malaman ang katotohanan. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Nasaan na? Anyway, yan na lang po muna. No? Mamaya na lang yung pahayag ng palasyo. Samantala, nagpalabas na ng subpoena ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa 20 individual kaugnay ng trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, sakop ng ipinadalang subpoena ang mga manlalaro, mga coach, may-ari ng resort at maging ang bus driver na naroon mismo sa araw ng insidente. Layunin ng hakbang na ito na matukoy kung sino ang may direktang criminal liability sa pagkasawi ng mga basketballistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang isinasagawa ang naturang training. Kinumpirma rin ni Morico na mayroon na silang natukoy na mga person of interest sa kaso, bagaman hindi muna nito pinangalanan o tinukoy kung ilan sa mga pinasabpina ang itinuturing na POI habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, bumuo na nga ng task force sa National Bureau of Investigation upang tutukan ng investigasyon ng pagkamatay ng 2 basketball player ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa NBI, iimbestigahan ng task force ang lahat ng anggulo sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8 na nangyari sa team building activity. Kabilang narito ang pagsilip kung mayroong bang foul play sa kabila ng initial findings ng Aurora Police na nagsabing ito ay isang pure accident. Ipinaliwanag naman ng kawanihan ang kawalan ng foul play ay hindi nangangahulugan na walang negligence o kapabayaan sa pagkasawi ng mga manlalaro. Tiniyak naman ng ahensya ang isang malalim patas sa transparent na investigasyon kasama na ang panawagan ng publiko na iwasan muna ang anumang espekulasyon.
Ipinatawag ng Department of Labor ang kontrobersyal na coach ng Ateneo de Manila University basketball team. Ginawa ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang hakbang sa layunin na matukoy kung si Tab Baldwin ay nag-iingat ng alien employment permit. Sinabi ng kalihim na inisyuhan ng show cause order si Baldwin upang sumipot sa opisina sa Lunes, June 15. Sa ilalim ng Labor Code, ipinaliwanag ni Tolentino na ang foreign national na nagtatrabaho dito sa Pilipinas ay obligadong kumuha ng alien employment permit. Ang 8 taong gulang na si Baldwin ay head coach ng Ateneo Blue Eagles simula pa yan noong 2016 at naging pinuno din ng Gilas Pilipinas Youth National Basketball Program. Siya ay pinagpapaliwanag sa magkalunod at pagkasawi ng 2 players sa kanilang ginanap na team building sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Present si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa resort sa Dipakulaw, Aurora nang mangyari ang pagkalunod ng 2 nitong manlalaro noong June 8. Ayon kay Aurora Police Director Police Colonel Percival Pineda, kabilang si Baldwin sa mga sumubok pang sumagip kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Magkakasama rin umano ang team ng abutan ng kanyang investigadora. Pero dahil sa state of shock, 2 lang sa coaching staff ang nagbigay ng kanilang salaysay sa otoridad. Ando po siya kasi po yung grupo ay ando sa dagat. Yung grupo ng team. Nakausap naman nakaharap ng investigador pero hindi siya dahil nga under sila ng state of shock. Kaya ang pinadala-dala yung 2 na lang, yun ang nagbigay ng statement. Yan po si Police Director Police Colonel Percival Pineda ng lalawigan ng Aurora. On leave muna ang kanilang mga posisyon sina Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager Epok Kimpo, kasabay ng inilunsad na investigasyon ng pamantasan sa pagkamatay ng kanilang 2 manlalaro. Sa inilabas na pahayag ng Ateneo de Manila University, binigyang diin itong layo ng pag-leave ng 2 opisyal na mapanatili ang integridad at maging patas ang isinasagawang pagsisiyasat. Ayon sa Ateneo, mismong ang kanilang Board of Trustees ang nag-atas ng isang malalimang fact-finding inquiry dahil ang ganitong kalaking trahedya ay nangangailangan ng absolute accountability, linaw at masusing pagrepaso sa kaligtasan ng kanilang komunidad. Kasabay nito, ibinahagi din ng universidad ang unang salaysay ng mga nakasaksi sa June 8 incident. Nagsasagawa lamang umano ng conditioning exercises sa knee-deep na bahagi ng dagat ang koponan nang bigla silang hampasin ng malalaking alon at malakas na rip current. Bagaman nakabalik sa dalampasigan ang karamihan sa mga manlalaro, sa kasamang palad ay tuluyan namang natangay ng agos sina Rene Baterbonia at Divine Adili na siyang naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Samantala, natanggap na ng Department of Justice ngayong hapon ang hirit na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nagmula ang naturang request sa PNP-CIDG at kay Attorney Israelito Tariona. Pagtiyak naman ng DOJ sa ilalim sa parehong proseso at pamantayan ng naturang ILBO request gaya ng iba pang natatanggap ng ahensya. Nilinaw din ni Martinez na ang pagpapalabas ng ILBO ay hindi nakadepende sa nasyonalidad. Maaari itong i-apply sa sino mang individual na sumasa ilalim sa investigasyon sa Pilipinas basta't sumusunod sa mga naaangkop na alituntunin at requirements. Nagpakita na sa kauna-unahang pagkakataon sa publiko si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin matapos ang trahedyang ikinasawi ng kanyang 2 manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dumalo si Baldwin sa ginanap na candlelighting vigil sa Zen Garden sa loob ng Ateneo de Manila University ngayong araw para makiramay sa mga pumanaw na atleta. Ito ang unang labas ni Baldwin sa publiko matapos siyang batikusin ng mga netizens dahil sa kanyang pananahimik. Depensa
naman o diversidad, mismong ang Ateneo ang nag-utos kay Baldwin na huwag munang magsalita sa publiko upang hindi mabulabog ang mga isinasagawang investigasyon. Kasalukuyang on leave sa kanyang posisyon si Baldwin kasama ang team manager na si Epok Kimpo habang gumugulong ang pagsisiyasat ng pamantasan sa nangyayari. Alas 9:25, nagpaabot na rin ng pakikiramay ang DSWD sa naulilang pamilya at mahal sa buhay na nasawing Ateneo student basketball player na si Rene Baterbonia. Sa Facebook post ng ahensya, inilutang nila na si Rene ay dating benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nakalis sa programa ang Baterbonia family matapos na bumuti ang kalagayan at pag-angat ng antas ng pamumuhay ng kanilang pamilya dahil na rin sa pagsisikap ni Rene. Kaya naman kaisa ng DSWD sa panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Rene at paghingi ng lakas sa kapanatagan at katatagan para sa mga naulilang pamilya. Nakatakdang ilipad pa uwi sa kanilang hometowns Agusan del Sur ang namatay na si Ateneo basketball player Rene Clerk Baterbonia mamayang alas 12 ng gabi. Ayon kay Jess Evangelio, ang basketball coach ni Rene sa Ateneo de Davao University, sa isang private plane isasakay ang mga labi ni Baterbonia. Pero bago ito, isang wake mass para kay Rene ang idaraos kaninang alas 6 ng gabi sa Arlington Memorial Chapel kung saan siya nakaburol. Bagamat una nang sinabi ng PNP sa Aurora na walang nakitang foul play sa kanilang paunang investigasyon, ngunit iginiit ng nanay ni Rene na si Mrs. Rovelyn Baterbonia na may mga pasa sa katawan ang anak, kaya humihiling siya ng mas malalim na investigasyon. Sa iba pa nating mga balita, inaresto si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson dahil sa kinakaharap nitong kasong cyber libel. Ayon sa Quezon City Police District, isinilbi ng otoridad ang warrant of arrest laban kay Singson sa mismong tahanan nito sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Ang naturang warrant ay nagugat sa kasong paglabag umano ni Singson sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na ipinalabas ng Regional Trial Court Branch 21 sa Vigan City. Gayunman, agad ding nakalaya si Singson mula sa kustudiya ng QCPD Police Station 12 matapos na magpiyansa at maglagak po ng cash bond na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Tataas na naman ang singil sa Meralco ngayong buwan. Ayon sa kumpanya, halos 15 sentimos bawat kilowatt per hour ang magiging increase sa power rate ngayong Hunyo. Nangangahulugan na ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour ay magbabayad ng karagdagang 29.76 pesos. Ipinaliwanag ng Meralco na ang pinakabagong adjustment ay resulta ng mataas na generation charge. Samantala, ang tabayanan, yun daw pong website ng Senado ay nahack. Pero sabi po ng Senate ay wala naman daw hong maselang impormasyon na ang nakompromiso. Si Pangulong Bongbong Marcos patungo naman ng Russia sa susunod na linggo. Ang tabayanan din ang ating TNT Global News at TNT Showbiz sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight. Oras natin 9:29 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Vanillope. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. And take tomorrow's news tonight. Nagbabalik ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ako po, Kisas Habson. At ako naman po si Jeric Sasil. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nahack ang website ng Senate of the Philippines kaninang umaga. Ito po ang kinumpirma ng Electronic Data Processing Management Information System o EDP Miss Bureau ng Senado. Nagkaroon umano ng hindi otorisadong pagbabago o website defacement ang official website ng Senado. Agad din umano itong natuklasan ng EDP-MIS kaya't naglatag sila ng mga security protocols upang protektahan ang website ng Senado. Sa paunang resulta ng investigasyon, walang nakompromiso o nakuha ng mga hacker ng mga sensitibo o confidential na impormasyon mula sa website ng Senado. Isang nagpakilala ang Filipino hacker na Nullsec Philippines ang nagsabing sila ang nanghack sa website ng Senado bilang protesta umano sa nangyayaring katiwalian at kawalan ng accountability at transparency sa gobyerno. Magsasagawa ng assessment sa Senado para tignan kung kailan ibababa ang heightened alert status. Ayon kay Chief ng Office of the Sergeant at Arms Retired Police Major General Alfred Corpus, humingi na sila ng tulong sa mga law enforcement agencies para sa validation ng intelligence report na ibinahagi ng NBI na panggugulo sa Senado ng mga armadong grupo. Na siya namang naging batayan kung bakit naghigpit ng seguridad at work from home setup sa Senado. Pinangalanan ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga private prosecutors na voluntaryong tutulong sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro ang listahan ng mga pribadong abogado mula sa 3 kilalang law firms na magsisilbing pro bono o libreng katuwang ng 11-man House Prosecution Team mula sa PECA Bar Law Office. Kabilang po sa mga tutulong sina Attorney Marforth Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, gayon din si Attorney Erwin Matib at si Attorney Justin Ann Lamarca. Kasama rin ang Kapunan and Castillo Law Office sa pamumuno ni Attorney Lorna Kapunan, kasama sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo. Gayon din si Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian at si Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Habang ang Sapayan Lim Alvarez at Ligutan o Saligal ay pamumunuan naman ni Attorney Amando Verhil Ligutan na siya ring tumatayong legal counsel ng mga complainants sa ikatlong impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon pa kay Luistro, marami pa ang mga abogado na nagpahayag ng kagustuhan na tumulong dahil sa paniniwalang malakas ang kanilang kaso upang mapanagot si Vice President Sara Duterte. Samantala, PPA o Philippine Ports Authority nagtalaga ng alternatibong daungan. Prioridad ang pagdaan sa mga relief goods matapos ang lindol sa Mindanao. Ang detalye sa report ni RH27 Noche Cacas. Jerry Kises, naglagay ng alternatibong daungan ang Philippine Ports Authority o PPA para sa mga relief goods. Inalaga ni PPA General Manager Jay Santiago ang Port of Malalag sa Davao del Sur
pansamantalang alternatibong pantalan habang sumasailalim sa masusing structural integrity assessment ang Port of General Santos kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Ang direktiba ni Santiago ay matapos ang pagbisita ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez at GM Santiago sa mga pantalan sa Suksajen. Agad na ipinanukala na tiyaking tuloy-tuloy ang paggalaw ng mga kargamento at pasahero sa kabila ng temporary suspension ng Port of General Santos upang bigyang daan ang comprehensive inspection at technical assessment sa kaligtasan at integridad ng mga pasilidad. Din ni GM Santiago na magtuloy-tuloy ang daloy ng transportasyon at kalakalan sa rehiyon kasabay ng pagtitiyak sa kaligtasan ng publiko. R27, Chikakas BCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, dumako naman tayo sa Quezon City kung nasaan yung burol ni Rene Baterbonia. Akala ko ba ay, alamin nga natin kay Edwin Duque, akala ko ay ngayong gabi ay ililipad na ito. Tuloy pa ba? Alamin nga natin, RH23 Edwin Duque. Tama, Kisses, at nailabas na, pero ngayon pa naman Edwin, maganda sana yung ire-report mo, kaya lang medyo pihit ka ng kaunti at adjust ng kaunti dun sa mic piece mo. Malabo eh. Kisses. Yan. Yan, binubog na iba't ibang personalidad ang huling labay ng varsity player na si Benny Kurt Baterbonia dito sa Arlington sa Quezon City. Hindi umalis itong si Silver Robina Padilla sa loob ng saan nakapuro nito si Kurt dahil ay dito ay siya pala yung inuutulo nitong varsity player. Unang umalis kanina si Andres Claudine Barreto kasama ang mga kaibigan na dumalaw din at katilang na itong si Pau at si Partida Agusta. So sa pagkakaalam ko, Edwin, si Claudia Barreto ang nandyan kanina, no? Claudine. Pati si Claudine. At ngayon gabi na ay Paul Force ang mga katim sa Ateneo ni Kurt kung saan ay inantay din nila hanggang sa pag-aalis patungo ng Villamor Air Base para isakay sa isang private plane patungo ng Davao at Ateneo. Natiling mahigpit kanina yung pagpasok ng mga bisita dito sa Burol, particular na ang media at ang pagdadala rin ng camera sa loob nito. Sa oras ito, businesses ay inilabas na sa mismong kwarto kung saan nakaburo ito si Clerk at dadala nito sa Villamor Air Base. At saka ito ng private jet na tayo sa pamilya lamang yung sasakay habang ito din biyahe. Base sa schedule kasi ibuburol ng 3 days sa Davao, sa Ateneo de Davao, at pagkatapos doon ay 2 araw naman sa kanilang hometown mismo sa Agusan bago itatid sa kanyang huling tangtungan. Ngayon lang ay kanya-kanya takbo yung mga media dahil kung alam mo na halos ipasok sa pinaka-parking. Itara na yung parking, hindi na alam kung saan na patungo kung labi. Dahil sa ito ng karo mula rito sa Arlington at hanggang ngayon hindi pa rin nakikita kung saan sakay. Kaya yung iba ay naroon na sa Villamor upang pangapalan sila sa pagpasok, no? Ito, at sasakay sa dadaan sa ito na, nakabuntot na kami. Andito na kami sa So, palabas na dyan sa Arlington. Edwin? Rodriguez. Edwin? Luneta Rodriguez. Araneta Rodriguez na kami. Okay. At nakabuntot na kami sa convoy patungo ng Villamor Air Base habang sakay ng isang puting karo dito sa pagpula rito sa Arlington. Mamaya, titignan lang kung natin ng mga video para masakay pa rin kung aling kaganapan bago makarating ng Villamor Air Base mula rito naman sa Arlington.
ito pa rin sa Quezon City. Ako yung mismo. Okay, maraming salamat Edwin. So, yung sinasabi nga ho ni Edwin Duque kanina, pagkatapos nung burol dyan sa may Arlington ay umalis na rin ho yung pamilya ni Rene Baterbonia, kasama ho yung casket patungo dyan sa, ang sabi ay kasalukuyan silang nasa may E. Rodriguez, pero patungo na sila sa Villamor Air Base para sa paglipad naman ng labi ni Baterbonia patungo sa kanilang hometown. Saan ba? Agusan ba? Ayun, sa Agusan na dadalhin itong labi ni Baterbonia. Samantala, ilang lugar sa Mandaluyong at Pasig nakaranas ng pagbaha. Dahil po yan sa may paglakas o sa kalakasan ng pag-ulan. Ang detalye sa report ni Ka Federico Manalili. Yes, Jerica at Miss Kisses, dahil nga sa may kalakasang pagbuhos ng ulan, nakaranas nga ang pagbaha ng dalawang lungsod, particular yung Mandaluyong at Pasig. Mas maltinding binaha itong area ng As of nito, binigay ng detalye ng MMDA, ganap ng alas 8:45 nga. Sana talagang bumuhos ang ulan sa area ng Ortigas, Service Road, southbound, kung saan ay nag-gutter. Di possible naman ito sa mga type of vehicle at nag-subside nga to, ganap na mga alas 8:45 rin lamang. Mabilis lamang ito Miss Cases. At ganun din sa Pasig, dito sa area ng C5 Ortigas Service Road, dito sa area ng Bali Verde 6 southbound, kung saan nag-gutter deep din ang naranasan at naging possible naman to at nag-subside ganap na alas 8:13 ngayong gabi din. Sa may area naman ng C5 Tiendesitas, northbound at southbound, kung saan hanggang kalahati ng tuhod nga ang taas nga ng baha, kaya ito hindi na pinaraan, not possible nga sa mga light vehicle. Ngunit subside dito ngayong mag-aalas 9 nga ng gabi kasamang Kisses. At wala na, at nadaanan na rin naman to yung mga nabanggit na lugar. Wala pang ibigay na anunsyo yung mga MMDA kung saan pang area. Pero dito sa Malabon at area ng Caloocan kasamang Kisses, nakaranas din na may mga malalaking patak lamang ng ulan, ngunit hindi naman nagtuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan. Sa ating report nga ito, mabilis na habol natin ito. Matagumpay nga na-aresto sa magkatuwang na operasyon ng mga otoridad ng Giginto at Bulacan Provincial Intelligence Unit ang isang suspect na nagbebenta ng illegal na baril pasado alauna ng hapon sa may area ng Barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Kinilala ni Police Major Mark Anthony Tiongson ng Provincial Intelligence Unit ang arestado suspect na si alias 49 anyos at residente rin ng banggit na lugar. Batay sa ulat ng tanggap ni Police Colonel J. Baybayan, Provincial Director ng Bulacan, kung saan isang impormasyon ng tanggap nga ng mga otoridad na isang lalaki ang nagbebenta nga ng baril. At may kasama pa na sinasabing may mga magazine agad kinasa ang operasyon. Isang otoridad mismo ang tumayong bibili nga ng baril at napagkasunduan sa area din na iaabot nga yung binibili. At nang may abot nga, itong binibentang baril agad inaresto ng mga ibang otoridad sa lugar na kasama ang mga intelligence unit. Nasamsa mismo sa suspect ang isang caliber 45 pistol at 2 magazine at parahitang mga loaded ng bala na tig-3. Ngayon nakapit na sa custodial facility ang arestadong suspect habang itinaharap sa kasong RA 10591. Federico Manalili para sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, napapanahon ng pag-isipan ang pagpapatupad ng law enforcement operation sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal upang maalis ang nadiskubring moving structure ng China sa loob ng bahura. Yan ang inilutang ng maritime law expert na si Professor J. Batungbakal sa gitna ng patuloy na pagmamatigas ng China na sila ang may jurisdiction sa fishing ground na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa panayam ng DZRH, ginit ni Batungbakal, may sinasandalang batas ang bansa upang magsagawa ng tinatawag niyang self-defense. So meron din tayong choice, medyo dangerous man o medyo critical man, no, to invoke yung self-defense ng ating territory, no? Ayun. Kaya nga very serious ang ginagawa nila yan, no? Dati nung 1970s and 80s, pinapasabog lang natin yung mga nakikita nating struktura diyan sa Scarborough at sa Kalayaan, no? Baka kailangan nating pag-isipan ngayon kung kailangan nating gawin uli yun, no? Samantala,
Aminado naman si Batong Bakal na hindi magiging madali ang mungkahi na gawin o mungkahing gawain noong ng gobyerno ng mga panahon ng dekada 70. Ito ay dahil sa nang kinumpirma po ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may mga tao sa ibabaw ng 6x6 structure. Kung hahatakin man ang mga ito'y sinabi po ni Batong Bakal na magiging pahirapan ang pagpasok sa mababaw na Scarborough Shoal at posibleng pagmula ng panibagong komplikasyon. Meron tayong sadsad na barko pero mas marami sila ngayong kapaligid at magiging situation yan katulad nung sa BRP Sierra Madre, no? Baka mamaya magwala na naman sila, no? Palabas na naman nila yung mga Coast Guard nilang walang disiplina. Talagang yung potential na magkaroon ng escalation at lumala ang gulo ay malaki, no? Yan po ang bahagi ng pahayag ni Professor J. Batong Bakal. Samantala, lilipad patungong Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na June 17 hanggang 18. Sa press briefing, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs na dadalawang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Castro, bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN ay tututukan at susuriin ni Pangulong Marcos ang estado ng kooperasyon ng rehiyon sa bansang Russia. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye ang Malacanang kung magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos at si Russian President Vladimir Putin sa naturang biyahe. Bilang ASEAN Chair, ang Pilipinas, pangungunahan natin ang pagsusuri sa naging takbo ng ating kooperasyon at relasyon sa Russia. Kasama rin dito ang pagtatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Umabot na sa higit 3,000 ang naitalang aftershock sa Mindanao kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Sa ayon sa PHIVOLCS, aabot po sa 6.4 magnitude ang pinakamalakas na aftershocks. 700 na po ang naitalang aftershocks ang natunton na ang lokasyon habang 61 naman ang naramdaman. Una nang sinabi ng PHIVOLCS, posibleng maramdaman ang mga aftershock hanggang sa loob ng isang buwan. Umabot na sa 47 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Sa panayam ng DZRH kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, sinabi nitong mula sa GLAN ang 2 karagdagan sa mga nasawi. Nadagdagan din ang bilang ng mga nawawala mula sa 17 ay umabot na sa 31 ngayong araw ng Huwebes. Habang aabot naman sa higit sa 660 ang bilang ng mga nasaktan kasunod ng lindol. Ayon kay Alejandro, higit sa 75,000 pamilya ang apektado ng kalamidad sa 291 ng mga barangay sa Region 11, 12 at BARM. Sa ngayon, aabot na sa 666.5 million ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura kasunod ng lindol. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, social media access ng mga kabataang 16 ang edad pababa, balak daw pong higpitan ng Canada. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Target ng bansang Canada na ipagbawal ang pagkakaroon ng social media accounts ng mga kabataan edad 16 years old and below. Sa ilalim ng isinusulong ng panukalang batas, hindi papayagang makagamit ang mga menor de edad maliban na lamang kung mapapatunayan ng mga social media companies na ligtas ang kanilang plataporma. Ayon kay Canadian Culture Minister Mark Miller, layo nitong harangan ng ilang uri ng mapanganib na content tulad ng mga nag-uudyok ng self-harm, karahasan, galit at pagpapakalat ng malalaswang larawan. Para ipatupad ito, bubuuin ang Digital Safety Commission of Canada na magbabantay sa mga panuntunan sa loob ng susunod na 18 buwan. Una nang nagpatupad ng age-based restrictions sa social media ang mga bansang Australia, Brazil at Indonesia. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At sa TNT Showbiz, Mr. Supranational Philippines 2024, Brandon Espiritu, nagsorry matapos ang kanyang Hafiz remark. Ang buong detalye sa report ni Don Carlos. Humingi ng paumanhin si Mr. Supranational 2024 second runner-up Brandon Espiritu sa publiko dahil sa kanyang half-piece na komento. Sa isang post, sinabi kasi ng PhilAm na wala umanong tsansa ang Pilipinas sa isang international stage kung hindi half-breed ang pambato ng bansa. Agad namang umani yan ng komento mula sa iba't ibang personalidad tulad nila Michael Cinco, Stacy Daniela Gabriel, Teresita Wingman Marquez, Samantha Bernardo, Eliana Marie Aduana at iba pang nagrepresenta sa Pilipinas. Ayon kay Brandon, proud siya sa kanyang Filipino heritage at never daw niyang naisip na maliitin ang pagiging isang Pilipino. Nakiusap siya sa publiko na wag nang idamay ang kanyang negosyo, staff at sinumang grupong may connection sa kanya. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi nga naman maganda yung comment. Parang hindi naman ako papayag niya. Anyway, nagsorry na naman eh. Okay na. Sige, patawarin. Anyway, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Uy, may babatiin ka. Batiin lang natin yung mga kaklase natin sa Cavite State University na nanonood ngayon. Si Chad David Dulay, Mariel Manabis, Janela Olaguer, Emerson Antioquia, Dave Castellanes, Jaslyn Breganya at ang aking syempre pamilya sa Trece Martires, Barangay Aguado at syempre ang aking girlfriend na si Saiza Ablanida. Hello and good evening sa lahat. At sa lahat ng mga nag-comments, marami pong salamat. In the meantime, paalam na tayo. Diyan na po nagtatapos ang ating TNT Tomorrow's News Tonight. Kami po ang inyong nakasama. Ako po Kisas Habson. At sa ngalan pa rin po ni Lakay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. Pilipinas ang oras, 3 minuto bago maga, alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang
sa DZRH TV.